Hello mga subscribers and followers. Good afternoon po sa inyong lahat. Nandito na naman ako para magbigay ng mahahalagang impormasyon. So, si ex-President Rodrigo Duterte ay galit na galit kay PBBM or President Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pinaplano na magkaroon ng tsa-tsa o yung pagbabago ng panibagong saligang batas. At mayroon daw silang idadagdag. Galit na galit din ang pamilya Duterte na tulad ni Sara Duterte na Vice President ng ating bansa, yung kanyang mga kapatid. Ang tanong, bakit galit na galit sila sa tsa-tsa ni President Marcos Jr. Ito po ang tunay na dahilan. Dahil gustong maging presidente ni VP Sara Duterte at nag-aalala sila na kapag ka nagkaroon ng panibagong saligang batas o tsa-tsa ay posibleng maisingit doon na wala ng eleksyon sa mga darating na panahon. So, yun ang posibleng dahilan kung bakit galit na galit sila kay President Bongbong Marcos. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi rin posible kasi na manalo bilang presidente ng ating bansa si Sara Duterte. Bakit kanyo? Magha-hire si VP Sara Duterte ng 5,000 empleyado ng DepEd. Ngayon, may natuklasan po ako noong nakaraang eleksyon. Actually, in the past elections, nung medyo bata-bata pa po ako noon at aktibo akong media, may sarili po ako dating dyaryo at aktibo rin po ako sa radyo at TV. May sarili po akong programa pero ako po ang producer noong programa na yon sa radio station at TV at local TV station po. Hindi po yun yung mga national TV station, kundi mga local TV station. Pag sinabi pong local TV station, yun po ang mga isang TV station sa isang bayan at kaya po tinawag na local TV station. So, nung nakaraang eleksyon po, ito lang po nakaraang eleksyon, ay may natuklasan ako kung paano pwedeng mandaya ang posibleng kahit na hindi gusto ng tao ay pwedeng manalo bilang governor, mayor, or konsehal ng bayan or barangay kagawad. Kasi ganito ho ang natuklasan ko nung nakarang eleksyon. Nung ako po ay boboto dito sa aming lugar sa Baseco, ay may nakita kong dalawang lalaki. Sila po ay may mga tattoo sa parte ng katawan at mukhang mayaman ang dating or mukhang may kaya ang dating. So, dahil ako'y umiikot dito sa aming baryo, dahil nagtitinda po ako, nagsa-sideline po ako ng tuyo, tinapa, daing, longganisa, nagpapahulugan po ako o nagpapautang din po ako. At dahil ganyan ho ako kalagalag dito sa aming baryo, ay makikita ko kung ikaw ay datihan na sa aming baryo o dito ka naninirahan sa aming baryo. Kaya tinanong ko yung dalawang lalaki. Sabi ko, mukhang baguhan kayo dito. Hindi ko kayo nakikita sa mga pag-ikot-ikot ko dito sa aming baryo. At sinabi nila na sila ay tiga Palau. Kaya, yun, kaya nga sabi ko, hindi kayo familiar. Saan kayong lugar? Pero hindi na ho nila nasagot. So, parang medyo nag-aalala sila nga na medyo nagbubulungan kahit pa yung dalawang lalaki. Matangkad po silang lalaki at maputi. Parang akong mga
mayaman ang dating. Pero although naka-t-shirt sila, ay parang mayaman pa rin ang dating nila. So, tinanong ko po yung dalawang lalaki na planong bumoto. At habang nakita ko naman yung isang babae na bumoboto. At tiningnan po nung mga, hindi ko lang ho alam kung teacher mismo yung nandun sa mismong may hawak ng mga computers, may hawak ng computer, at doon isa-search. Yun po ang master list ng COMELEC. Ngayon, nung hindi ho makita yung pangalan ng babae sa mismong computer, yung pinaka-master list ng COMELEC, ang ginawa po, inilabas po yung cellphone. Yung cellphone po. At ngayon ho, nung inilabas po yung cellphone, ay doon po nakita yung kanyang pangalan. Kaya nakaboto po siya. May pinatawag ako ngayon sa principal's office at sinasabi na may nagrereklamo na pinalalabas na nanggugulo ako. So, ano ang panggugulo doon? Samantalang may CCTV rin para makita kung ako'y nanggugulo o hindi. Kaya mamomonitor doon. At nirecord ko po ang usapan namin ng principal at yung pulis nga, yung dalawang pulis ay nandoon sa harap ko. At nung una nga na pumasok ako doon sa mismong elementary school ay iisa lang po ang cellphone ko. At nung makita nga ng pulis na dalawa ang cellphone ko ay nagtaka pa. Dahil dalawa, ang dami ko raw cellphone. Actually, hindi pa niya nakita yung iba ko pang cellphone. Kasi ho, ang estilo ko po ay dito ko inilalagay sa akin baywang, pati ang wallet ko. Kaya pagka kumisan, bigla na lang makikita ninyo, nakita nyo ako, tapos bigla na lang may hawak ako. Nung unang nyo akong makita ay walang hawak, o kumisan, isa lang ang hawak kong cellphone, na at maya-maya nagiging dalawa, yun po ay nasa baywang ko kasi ang cellphone ko. So, ganun po, kaya dahil nung mga nakaraan nga ho ay dati akong media at madalas nagko-cover ako ng election, kaya at pati na rin po ang madalas na na-interview ko ay mga government officials o mga politiko. Kaya nga po ayaw ko ng politika dahil alam ko kung gaano kapangit ang politics. Pero dahil Diyos nga ang gumagawa ng paraan para makapasok ako sa hindi ko gusto, sa ibang araw ko na po ikikwento yon. Ngayon, doon lang muna po ako mag-concentrate sa sitwasyon na kung bakit din, tapusin ko muna po yung tungkol sa pandarayang nangyari doon sa DepEd, dito sa elementary school namin. Dahil nakakapagtaka na mismong tiga DepEd o tauhan ng DepEd, hindi ko nga alam kung clerk o teacher yung nandun po sa kung sinong magsasabi kung pwedeng bumoto na, ay hindi ko po kilala yung mga nandoon. So, basta ang alam ko lang, tiga DepEd sila. And then, yun nga, nagkausap kami ng principal, pinalabas ako dahil may nagsabi raw sa kanya na nanggugulo daw ako. At sa totoo lang, sa nakikita ko, ay dahil nagtatanong nga ako at baka nakahalata na may napapansin akong kakaibang nangyayari. Na yun naman talaga ang totoong nangyayari. Yung makakaboto ang isang tao na wala doon sa master list ng COMELEC. At doon ko po ilalagay ngayon yung sitwasyon ni Sara Duterte. Kung bakit kumikiyaw-kiyaw or yung pamilya Duterte ay nagagalit or si Kibuloy ay nagagalit dahil baka nag-aalala na hindi pwedeng maging presidente na
kapag nabago ang tiyatsa ng ating bansa or sa yung saligang batas, ay posibleng hindi maging presidente si Sara Duterte, dahil nga kung ang ilalagay ay wala ng eleksyon, hindi na siya magiging presidente ng ating bansa. So, lalo pa noon na nabalitaan ko na 5K ang pagkakaalam ko, na narinig ko sa balita, na 5,000 empleyado ang i-hire ni BP Sara Duterte. At kaya nga nag-aalala ko na hindi posible na manalo siya dahil sa nga nakita ko ng nangyaring eleksyon noon nitong nakaraan. Ang nangyari po ay ang naglaban po that time ay yung si Valderrama, na tinatawag ko po na inutil dahil po sa pagiging pabaya sa tungkulin, dahil nagrereklamo po ako ay hindi ako pinapansin. Kaya po yon, kaya ko po nasabing inutil. In fact, nakasuhan ko po siya sa ombudsman, kaya lang hindi ko umaaksyon ang ombudsman. So ngayon, nag-file po ng for recount ang dating kapitan na si Inutil Valderrama, dahil nga natalo siya ng aking kapatid sa eleksyon. I think hindi ko ganong natandaan na kung ilang puntos, something na 7 or 8 ang talo ni Inutil. At nung nagpa-recount siya ay mas higit na lumamang ang kapatid ko. Iyon ang nakita ko na sinasabi ko kung bakit lalo pang natalo si Inutil sa pagkakapitan ng aming barangay. Dahil nga doon sa nakita ko, may nangyari pa hong hindi maganda, kasi may inirereklamo akong teacher sa high school. That time, nandun po ako sa high school, at hintay ako ng meeting ng principal para magkausap kami dahil doon sa inirereklamo kong isang empleyado na nagtatrabaho at yung isang teacher. Ngayon ay may nakausap akong isang babae na hindi ko ina-expect na yun pala ay manugang ni Inutil. Yun nga, naikwento ko, tulad ng nasabi ko, may 2 lalaki akong nakita na sinabi, tiga Palaw sila. Ikinorek po ako nung manugang ni Inutil. Sabi po niya, hindi yun tiga Palaw, kundi mga pamangkin ni Linching. Yung Linching po ay hindi tiga Palaw at hindi na po ngayon nandito sa lugar ng Baseco, kundi nasa Pampanga na po siya. Payat po siyang babae na mistisa at matangkad. So, kilala niya yung 2 lalaki na sinasabi ko na hindi niya nakuha na sinabi ko na sinabi tiga Palaw. So, ibinulgar niya ng ang katotohanan na yung nakausap ko at tinatanong kong 2 lalaki na may tattoo ay hindi tiga Palaw, kundi kamag-anak ni Linching. Ngayon, hindi na ako magtataka. Actually, kung kailan eleksyon, biglang may dumarating na kakaibang mga tao dito, dahil umiikot nga po ako dito sa aming lugar, ay mayroon na lang ang pagka tuwing eleksyon, ay may biglang dumarating na mga ibang tao. So, in short, hindi posible na manalo si VP Sara Duterte sa pagka-presidente sa darating na eleksyon. Dahil nga, mag-hire siya ng 5K ng mga empleyado ng DepEd. Ngayon, nung sitwasyon po ay saan po ba nanggagaling ngayon ang dayaan? Doon po sa DepEd. Ang tanong lang, alam ba ng COMELEC yung tunay na nangyayari sa eleksyon? Ang di ko lamang
gusto sa COMELEC ay yung ah, parang pinagkakapirahan nila ngayon ang mga tumatakbo sa pagkakapitan, etc. O sa anumang posisyon ng ating bansa. Kasi pinagbabayad ang isang uh, tumatakbo sa anumang posisyon sa ating gobyerno. Tulad na lang nitong sa aming lugar na pagka-barangay captain, paano magbabayad ang isang mahirap? Halimbawa ako, tatakbo akong kapitan, nadaya ako, nakita ko, nadaya ako. Ngayon, paano ako magpaparicount? Kinakailangan pang magbayad ng 100,000 piso para lang makapagparicount. So, dapat wala po yun. Kaya, ginagawa nilang pagkaperahan ang mga tumatakbo dahil pinagbabayad nga nila. Ngayon, iyon ang posibleng dahilan kung bakit galit na galit ang mga Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. kung sakaling babaguhin nila ang saligang batas at babaguhin ni ang sa tsa-tsa na yon ay posible nilang tanggalin na ang eleksyon para si Marcos ay manatiling makaupo ng pangmatagalan. Talagang ginagaya ni President Marcos yung kanyang father na si ex-Ferdinand Marcos Sr. dahil I think 20 years ata yon na naging presidente ng ating bansa. So, pero nais ko lamang pong sabihin sa inyo na between the two, between the Duterte and Marcos, ay mas pinipili ko naman ang mga Marcoses. Ang totoo po niyan, noong panahon ng kanyang father, nung father ni Marcos, ay isa kong Marcos baby. Bakit ko sinabing Marcos baby? Kasi ang unang proyekto ni President Marcos Sr. ay dito po sa Mariveles. Kaya kami ang unang nakatikim ng kamay na bakal noong martial law. Dahil pinalayas kami sa aming lugar para lamang maitayo ang Bataan Export Processing Zone. At hindi ko na ganong ibubulgar kung yung iba pang nalalaman kong information. Basta yung time din na yon ay nag-recruit din ng police at kahit na wala pa ako sa hustong gulang, I think 13 years old ako nung mag-recruit sila ng police at pumasa po ako. Nasa intelligence division po ako under Colonel Gavino Manigad. At yung time na yon, ang instruction sa akin ay tingnan ko ang kilos ng mga tao. Pero dahil may isip na po ako, ulitin ko. Kahit na wala pa ako sa hustong gulang, ay hindi ko sinasabi kapag yung isang tao na ay nagrereklamo ng ganito, ng ganyan, tungkol sa trabaho or whatsoever, hindi ko po sinasabi sa aking officer. Dahil kapag alam kong nasa tama yung reklamo, hinahayaan ko lamang po. So, yun pang dahilan na sinasabi ko na isa akong Marcos baby. Pero, yung mga ibang nangyari ng Marcos years, ay marami akong hindi ko gusto na nangyari. At pero between Duterte and Marcos, yung present Marcos po, mas gusto ko naman si Marcos kaysa mga Duterte. Dahil at least si Marcos ay medyo makabayan pa rin kahit paano kung ikukumpara sa mga Duterte. Dahil mas nakakatakot po na posible ang buong clan na yan ay baka sa huli maging mga i-aspire na maging presidente ng ating bansa. Ano po? So, yan lamang po kung bakit
halos parang mangyak-ngyak ang mga Duterte dahil mawawalan sila ng chance, lalo na si si VP Sara Duterte na maging presidente ng ating bansa. So, sa lahat ng mga taong nakakapanood ng video na ito, nais kong sabihin niyo po sa mga iba pang mga tatakbo na sa pagkabarangay, kagawad, kapitan ng barangay, konsehal ng bayan, mayor, vice mayor, congressman, vice governor, or governor, na hanggat maaari ay tingnan nilang mabuti yung gagawin ng tiga DepEd. Kasi nabago na po ang sitwasyon dahil nung panahon nga na ako'y aktibong media ng ating bansa, nung nakaraan po na may sarili akong dyaryo, ay ang nakikita ko noon po kung paano yung talagang dayaan sa eleksyon. Nagkakaroon ng switching ng ballots at kumisan pagka ang pulis ay kaibigan ng malapit ang mayor doon sa pulis, ay madali nilang nagagamit ito. So, maraming pagbabago sa kung paano mandadaya sa eleksyon. Ginagawa nila ito yung mga taong talagang gustong makaupo sa posisyon at para magtigal sila ng mahawakan ang posisyon sa pagiging either governor or mayor or whatsoever. Kaya pansinin niyo po, kasi sinisisi ko rin ang COMELEC dahil tinanggal nila yung ibang dapat nagawin para maingatan na hindi magkaroon ng dayaan sa eleksyon. So, huwag niyo pong kalilimutan ulit, aking papaalala sa inyo, kung sakaring magkaroon ng eleksyon, tingnan niyo po yung mga tiga DepEd. Nais ko rin pong itama na hindi ko po nilalahat ang tiga DepEd. Pero kung halimbawa sa higher ups, governor or vice governor or mayor na posisyon, hindi posible na magamit nila ang mga teacher kung paano mandadaya sa kanila para sila manatili sa kanilang posisyon. So, ayun, tingnan niyo pong mabuti yung mga taong gagamitin sa kung sakali tayo ay boboto sa darating na eleksyon. Yan lamang po, at sana mayroon kayong napulot na aral dito sa mga sinabi ko. Okay lamang po kung meron kayong gustong idagdag or puna tungkol sa mga sinabi ko. Yan lamang po at maraming salamat. Bye!